Yes, Miss Vicky, ayun din, na din po sa mga nakita natin, nakalap din natin from BFS Global. Ang alam po natin is meron po silang visa fee na 520 yen, ay 520 pesos. Depende po sa klase ng visa. Oh, depende sa klase ng visa. Yes po, kasi meron naman pong tourist lang, meron naman pong multi-fall, at meron po tayo yung mga long term. O depende po sa klase ng visa. Pero nakalap din po natin sa BFS Global na meron po silang mga ino-offer. Kung sakali pong pupunta kayo doon at may mga courier, din po na services, may mga additional payment po. So, po ang ating isasubmit natin mamaya ang mga additional payment nila. okay. So, meaning to say, Miss Hussein, parang no, pag nagkukuha ka ng appointment ng passport, may mag-aasikaso para sa'yo, and then ikaw pa rin ang pupunta. Kung halimbawang, mas less gasto siguro yun, ano? Yes po, kung magdidirect po tayo at alam naman po natin yung simpleng sistema ng pag-a-apply sa BFS Global, much better po na tayo na mismo din. Mas lessen po ang gastos natin. Oh, yes po. Okay. So, ibig sabihin, kung ikaw mismo mag-online, magpapasok kung paanong system ng application, etc., pwede kang pwede kang makatipid ng 520. Magiging 520 peso ang babayaran mo. Ang babayaran po ninyo. Ngayon, para siyang pareho ng ginagawa natin sa Philippine Embassy. Halimbawa, kung pipick upin mo, yun din wala kang babayaran. Pero kung di mo pipick upin, meron silang mga courier. Yes po. At saka meron din po silang kung sakali pong pupunta kayo mismo sa center ng Global, maganda po in-offer nila. Meron pong lounge doon na pwede po na kayong magpahinga. May i-offer sila mga hot and cold drinks. Para kung sa airport na di po ba meron tayong mga ganong lounge. Kaya may additional po na payment na 1,500 po. Kung gusto po ninyong munang mag-relax muna doon dahil nga po syempre sa dami ng mga aplikante na nakapila, pwede ka muna pong mag-relax doon. Tapos yun po, meron lang pong additional na payment na nakita po natin is 1,500. Kung gusto po nyo munang mag-relax. Anong mga servicing nyo? Bakit 1,500? Napakamahal naman. Yes po. Ang kasama na rin daw po yung translation kung sakaling hindi pa natatranslate ang documents ninyo. Oh. Yung computer po, kasama na din po doon ng ilang mga kung papadala po yung inyong result ng passport. Yun po ang mga ilan sa mga kasama. So, okay. Pag ikaw mag-apply, nakakuha ka ng appointment, 520 babayaran mo, di ba? And then, gusto mo nang kunin yung service nila. Like courier. Yes, di ba? And then, yung translation. Yes po, kasama na po doon, pati po printing ng mga documents kung sakaling may kulang, may inaantay ka pa na galing from sa mga guarantor mo, pwede pong sila na mag-print doon, kasama po iyon sa babayaran. Oh, so ibig sabihin may agency pa rin doon sa loob? BFS Global na po yun mismo. Oo, yun nga, parang additional payment pa rin nila from 520 na visa, and then syempre, maski ikaw, di ba? Pero kung halimbawa, kompleto ka na sa mga documents na xerox mo na lahat, you don't need to do that, di ba? Yes po, nasa sa inyo po iyon. Pero may mga restaurant naman na pahingahan. Meron daw po, meron po. Hindi pa rin po natin napuntahan, kaya yun po ang nakala pa lamang natin. O sige. Pero 5 lugar lang daw ang pwedeng puntahan, di ba? Yes, Miss Vicky, meron po sa Parañaque, sa Makati. Parañaque, Makati, oo. City. Then yun po sa malayong probinsya like Cebu and Davao. Tama. 5 lugar nga lang. 5 lugar. Okay. So, yan pala. Po na talagang dadaan pa rin po yung mga nasa malalayo sa accredited agencies. Yeah. So, ang mangyayari pala, pag dumaan ka sa accredited, padala mo lang yung mga documents mo. Sila nang bahala. Yes po. Sila na po kukuha ng appointment. Punta ka po sa kanila. Punta ka po sa Atik Tours, then yun po mag-submit ka na application, sila na pong bahala doon. So meaning appointment. Oo. Meaning to say, Miss Susan, ganun din. Parang ganun din. Yes po. Yun nga lang, hindi direct mismo sa embassy. Although, doon mo rin kukunin ng visa, di ba? Yes, Miss Biggie, ganun din po. Ayun. Parang hindi lamang ngayon direct na sa Japan Embassy. Dadaan din po sila ng BFS Global Center. Nasasyak ako, bakit nila ginawa ito? Which is, ganun din pala. Yes po. Para sa aking pananaw, ganun din pala, dadaan ka sa agency, doon na lang, di ba? Although, ganun din pala, hindi na pinabig deal ito.
So, ang mangyayari, ang agency, kasi ang kalak naman ako, paano ang agency mawawala ng income dahil malaki ang income sa pag-apply ng visa pa lang, di ba? Kumbaga, Miss Vicky, nasa atin na lang po kung gusto nating dumaan ng agency o direct na tayo sa BFS Global para makatipid. Oo, okay. So, yun ngayon ang bagong and then kung may mga update ka, Miss Hussein, paki-PM mo lang with us and then ipapalitan natin sa ating mga kabayan. So, ulitin ko po, 5 lugar. Ulitin natin, Miss Hussein, 5 lugar ang pwede niyong pag-applyan na places. Depende yan ata, no? Kung saan ka maa-assign. Kung saan ka po malapit. Ikaw po kasi ang magbo-book mismo. So, pipiliin mo po doon kung saan ka po malapit. Kung halimbawa po sa Cavite ka, siguro po Paranaque. Paranaque or Makati. Yeah, oo, tama. So, kung halimbawa ang Cebu ka, doon malapit, o kaya kung Davao ka, sa Cebu and Davao, meron? Meron po, Cebu and Davao. Okay. So, ulitin ko po, Cebu, Davao, Quezon City, Paranaque, at Makati. Yes po. And then, yun namang sa mga payments, kung gusto nyo magpa-agency, depende sa presyo nila, alam ko. Pero nakita ko ang ating nasa 1.6 ang pa rin nila, ganun pa rin ang payment na hiningi nila. May nagsabi nga 1,000 lang dati ang ating, so meaning to say adds on lang na 600. Ang tanong doon, yung 1.6 na yon, yung ba ay kasama na ang visa fee? Possible po nakasama na po yung 520 doon. Okay. At nako-confirm, so kailangan din nating makausap. May makausap tayo sa Attic Tours. Okay. Subukan natin mag-try mag-apply. Tingnan natin, mag-a-apply ng visa for ganyan. Tingnan po namin. Pag nakita po namin, ipapaalam namin sa yes, Miss Susan. Okay. Thank you so much, Miss Susan, tungkol sa bagong apply ng visa. At hindi pa rin naman ganun kahirap pala. Okay, pasok na tayo sa ating mga katanungan. Miss Susan, anong unang katanungan? Yes po, para sa ating unang katanungan, ma'am, pwede po ba 6 months pa lang po ako dito sa Japan. Pero sobrang nalulungkot na po ako dito sa lugar na napuntahan ko. SW caregiver po ako dito sa Hokkaido. Inaka po. Gusto ko po sanang lumipat sa city. Posible po ba ito? Ganito yan, Iha. Pwede kang magtanong number 1, siyempre, sa agency na nagdala sa'yo. Sila ang unang mag-a-assist sa'yo as a respeto rin, di ba? And then, yun, pag nalaman na ang sagot sa agency, and then still hindi ka pa rin kampante, pwede ka magpunta sa immigration. Magtanong ka sa immigration na hindi ka satisfied sa pinapasukan mo, and then kung merong kukuha sa'yo, kung merong ka mapapasukan, anong dapat mong gawin? Pinakamaganda na yun. Ang agency mo muna ang unang mong tanongin. Although alam ko, ang mga SSW, kailangan makatapos ka ng 1 year. Pagkatapos mo ng 1 year, that's a time parang pwede kang lumipat kung hindi po ako nagkakamali. Yun po, una, tanungin mo yung agency nagdala sa'yo rito. Pagkatapos nung kung di ka satisfied sa ang sabi nila sa'yo, pumunta ka mismo sa immigration. At tanong mo sa immigration kung anong dapat gawin. And of course, syempre, hindi ka naman basta lilipat kung wala kang, kesa mabakante ka, dapat siguro din magkaroon ka ng mapapasukan mo. Diba? Okay, Miss Susan, pangalawa natin katanungan. Yes po, sa ating kalawang katanungan. Ma'am, about po sa multiple visa. Multiple visa po kasi yung kapatid ko na lalaki. Napunta na po siya isang beses dito sa Japan, year 2008. 3 months po yung binigay sa kanya. Ngayon po, gusto niya po ulit bumalik dito sa Japan. Pero multiple visa na po ang gusto niyang i-apply na visa. Ang tanong ko po, pwede na po ba siya agad mag-apply ng multiple visa ngayon kahit hindi na po siya pupunta dito para mag-tourist lang ng 15 days? Kasi po nakapunta na po siya ng isang beses dito. O need pa rin po bang pumunta ulit dito ng isa pang beses na tourist visa bago po mag-apply ng multiple? Yun po ang aking katanungan. If I were you, itry mo ng multiple. Ngayon, kung gusto mong dalawa yan pwede rin naman, it's up to you pwede mo ulit siyang i-apply. Ang tanong doon, yung visa niya ba under you? Ibig sabihin, ikaw ang sponsor o sarili niya? Kasi kung sarili niyang apply yung visa, baka may chance na mabigyan siya ng multiple. Pero kung halimbawa, depende din sa sitwasyon
Depende sa sitwasyon. Minsan kasi, nabibigyan din naman ng multiple visa kung ang sitwasyon tungkol sa pamilya dito sa Japan ay kailangan pabalik-balik. Something like that. Depende rin, ano? Pero ang alam ko kasing number 1 sa multiple visa, sarili mo ang gastos mo na kaya mong gumastos dito maski pagbabalik-balik ka. Yun ang pagkakaalam ko. Kaya lalo na ngayon, online na, pwede kang magtanong online. Siguro naman masasagot ka agad yan dahil meron ng, anong tawag doon, global, whatever. Kung may email address siya na pwede nyong tanongin kung anong gusto nyong itanong bago mo i-apply talaga ang gusto mong ipa-apply sa iyong kapatid. Kapatid, ano? Yes po, kapatid po. Yun. Walang masama, magtanong ka na lang muna sa mag-email ka muna sa kanila before kang gumawa ng ibang sitwasyon. But still, nasa sayo pa rin ang desisyon. Okay, Mrs. Zane. Yes po, sa ating sunod na katanungan, ma'am, baka naman po pwede ninyong matulungan yung isang Pilipina po dito sa Gotemba. Namatay po ang asawa niya, Japanese. Nagtanong po siya kung may pwede siyang matanggap sa pensyon ng asawa niya. Dahil 65 years old po yung Hapon na namatay po. Meron po silang anak ng Hapon. Bulag po yung bata. Kompletong documents at mga ID ng Hapon. Ang asawa niya. Nakakaawa naman po, ma'am, kasi po di niya alam ang kanyang gagawin. Sana po matulungan siya. Oo naman. Actually, kung nandiyan ka dito ka sa Japan, sa Gotemba, malapit ka dito sa amin kasi malapit dito lang kami sa Miyamanashi. Pwedeng makuha ang numero mo tapos kakausapin ko siya, Mrs. Zane. Okay po. Kunin mo yung numero para makausap ko siya. Padala nyo na lang ng sagot para masabi ko sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Okay, Ms. Vicky. Okay. Yes, Mrs. Zane. Yes po, sa ating ika-4 na katanungan, this coming May po, expired na ang visa ko as spouse visa. O nakapag-apply na po ako ng renewal last March 12. Ang tanong ko po, pwede pa rin po ba akong umuwi ng Pinas kahit on process ang visa ko? Ang sagot ko dyan, I think nakausap ko siya, I don't know, ha? Ang pinakamaganda niyan, bago ka umuwi ng, kailan expired ang visa niya? Wala pong nabanggit, pero nakapag-apply na po siya last March 12. Oo, I think nasagot ko siya. I don't know. Oo. Ang ano niya, May ata, ang expired, pero sandali lang siya sa Pilipinas, di ba? April 12 po kasi ang uwi niya, graduation ng anak niya. Oo, yan yun. Oo. Kung halimbawang pwede naman siyang pumunta mismo sa immigration at tanungin. Pwede niyang tanungin ng immigration para masigurado siya. Nabanggit ko rin sa kanya, baka earlier ibigay sa kanya ang visa bago mag-April 12. Pero April 7 na ngayon. Hindi ko alam kung nagpunta na siya kasi I think na-advise ko na siya about it. Okay, Mrs. Zane, ano pang meron tayo? Ma'am, 4 years ago na po namamatay ang pamangkin ko. Ask ko lang po kung may chance po ba na may ma-remit sa nengkin niya. Kasi po bago siya namatay, iniwan po niya sa akin yung blue book niya. Pero ang alam ko po, naka-Fuyo Kasoko siya. Fuyo Kasoko siya ng asawa niya? Asawa niya. Yun po ang pwede lang kasing tumanggap sa nengkin, ang lately na nalaman ko, yung talagang may katibayan na inalagaan mo yung tao bago pumanaw, na magkasama kayo. Yun. Halimbawa, yung mga kapatid, pwede raw yan. Basta magpakita lang ng katibayan na talagang ikaw ang nag-alaga bago siya pumanaw. And also, asawa. Asawa, pwedeng yan. Kung halimbawang kapatid, kung inalagaan mo yan, tingin ko, andito ba siya sa Japan? Pamangkin po lamang niya. Okay. Pamangkin po niya ang namatay. Dito sa Japan? Yes po. Oo, kung dito sa Japan, okay na sa Pilipinas. Pwede pakibigay mo na lang ulit number, kausapin ko siya. Oo, pakisabihin mo sa kanya anong oras. Gawin mo lang schedule anong oras, please. Yes po, okay po, Miss Vicky. Okay, Mrs. Anong sunod natin? Sa huling katanungan po natin, Miss Vicky, astral po niya kung permanent resident siya sa Japan. One way lang po ang ticket niya, pwede po ba? Oo naman, permanent resident siya, di ba? Yes po. Oo, permanent resident, pwede namang one way. Permanent, long term, yung mga ganyang, mga may proper visa dito for residency, pwedeng one way, yes. Pauwi lang po siya ng Pinas, Miss Vicky. Oo, pwede.
Okay. Uwi siya ng Pinas, di ba? Yes po. O permanent siya, di ba? Yes. Oo, pwede. Kung kailan niya lang mag-desisyon umuwi, doon na lang siya bilhin ticket sa Pinas. Ganun yun. Basta, meron siyang, kung magtatagal siya, kumuha siya ng multiple entry. Yun lang. Oo, baka mamaya tumagal siya doon ng 1 year. Maski permanent ka, hindi ka makakabalik dito. Kailangan may multiple entry ka. Yes, Mrs. Sain. Yan na po ang ating huling katanungan sa araw na ito, Miss Vicky. Okay, Mrs. Sain, thank you so much. At sa mga kababayan ko, kung meron po kayong alam niyo, napapatingin ako kasi nandito, parang may nakikita akong unggoy, may nakikita akong ahas. Ayun ang ahas. Dito naman sa kanan yung unggoy. Ayun yung unggoy nakaupo. Kaya yung mata ko umiikot kasi andito po kami sa hotel ng Riverside Golf Resort dito sa Hakshu. I don't know, siguro pagkatapos nito, titignan ko talaga kung ano ba talaga siya. Medyo nandito po kasi kami sa bundok. Tingnan natin. Okay, Mrs. Sain, thank you so much sa information at sa mga question. Mga kababayan, kung meron po kayong katanungan, dito lang po ang FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat, Mrs. Sain. Malapit na ang eleksyon. Election din, yes po. Oo, mahal na araw din. Okay, thank you so much. And I'll see you again next week. Thank you. Talk to you next week. Thank you.